Kahit wala si Jason Tatum, mukhang nakakatakot pa rin ang Boston Celtics mga idol. Sa kanilang preseason win kontra Cleveland Cavaliers, muling pinatunayan ng koponan na malalim at delikado pa rin sila sa East, lalo na ngayon na meron silang bagong sandata sa katauhan ni Anthony Simons. Sa unang pagkakataon na tumapak siya sa TD Garden bilang Celtic, agad niyang pinainit ang buong arena sa pamamagitan ng isang nakamamanghang performance. Si Simons ay naglista ng 21 puntos, 2 rebounds at 2 assists habang meron namang 6 na 3-point made sa loob lamang ng 25 minuto at naging malaking dahilan kung bakit nakuha ng Boston ang panalo laban sa Cavs. Kitang-kita ang kumpiyansa niya sa opensa, mabilis sa off-ball movement at tila swak na swak sa sistema ng Celtics na puno ng ball movement at spacing. Kung ganito ang ipapakita ni Simons sa buong season, mukhang madadagdagan pa ang firepower ng Boston na dati nang binubuo ni Tatum at Brown. Kaya kahit wala pa si Tatum sa koponan, malinaw, ang Celtics ay mananatiling contender team sa East at posibleng mas lumakas pa dahil sa bagong spark na dala ni Anthony Simons. Kayo mga idol, sa palagay nyo ba sapat na si Simons para itulak ang Boston papunta sa finals ngayong taon? Samantala grabe mga idol, mukhang ibang klase ang San Antonio Spurs ngayon sa preseason. Matapos nilang tambakan ang Indiana Pacers, marami ang napawaw sa ipinakita ng young duo na sina Victor Wembanyama at Dylan Harper. Sa laban na yon, pinakita ng Spurs kung gaano kalalim ang roster nila at kung gaano kabilis lumago ang chemistry ng koponan. Si Wembanyama, walang kahirap-hirap sa paint, swabe ang mga block tapos effortless pa ang scoring, halos hindi mapantayan ng depensa ng Pacers. Samantala, si Dylan Harper naman parang veterano sa larangan, kumpiyansa sa ball handling, kontrolado ang tempo at may mga highlight plays na nagpahiyaw sa crowd. Pinangunahan nila ang tambakan kung saan umabot sa double digits ang lamang ng Spurs mula unang quarter pa lang. Halos di na nakabangon ang Pacers sa matinding depensa at mabilis na ball movement ng San Antonio. At ngayon marami na ang nagsasabi, ibang Spurs na to, kitang-kita ang epekto ng rebuild nila. Wembanyama at Harper, mukhang next big duo sa NBA. Kung ganito kaganda ang chemistry nila sa preseason pa lang, paano pa kaya kapag regular season na? Mukhang paparating na ulit ang glory days ng San Antonio Spurs. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba, kaya bang ibalik ng Spurs ang kanilang championship culture ngayong season? Samantala mga idol, magandang balita para sa mga Lakers fans. Sa wakas ay maglalaro na si Luka Doncic at Marcus Smart bukas kontra Phoenix Suns sa unang pagkakataon ngayong preseason. Matapos ang ilang araw na pahinga at limitadong practice sessions, kumpirmado nang makikita na natin sa aksyon ang bagong liderato ng Lakers na sina Luka at Smart na sabik nang makasama sa court ang buong rotation ng koponan. Samantala, mabuting balita rin dahil si Austin Reeves ay cleared na rin para maglaro kahit nagkaroon ito ng injury scare laban sa Warriors noong nakaraang laro. Ayon sa mga ulat, inaasahang maglalaro si Luka Doncic sa isa sa 2 laban ng Lakers kontra Kings o Dallas, pero mas malaki ang posibilidad na sa laban nila sa Sacramento Kings siya unang sumabak dahil back-to-back games ang schedule nila at mas gusto ng coaching staff na hindi siya isabak agad sa sunod na gabi. Kaya mga idol, mukhang magiging mainit na naman ang aksyon dahil unang beses nating makikita ang Luka Smart Reeves trio na sabay-sabay sa loob ng court. Ang kombinasyon ng playmaking ni Luka, defensive grit ni Smart at versatility ni Reeves ay siguradong magpapasigla sa opensa at depensa ng Lakers. Pero ang tanong, kakayanin kaya ng Suns ang bagong forma ng Lakers? Sa lakas ng rotation na ito, posibleng mahirapan ang Phoenix lalo na kung parehong mag-init sina Luka at Reeves sa opensa habang gigil naman si Smart sa depensa. Ang matchup na ito ay magiging sukatan ng kung gaano kahanda ang Lakers ngayong preseason at kung makakahanap ba ng paraan ang Suns para pigilan ang bagong pinatibay na koponan ng Los Angeles. Kayo mga idol, sa tingin nyo kaya matitiklop ba ng Lakers ang Suns sa kanilang unang sabak na kompleto ang lineup?